Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating pangalawang palatuntunan ay ang kahulugan ng La ilaha illallah. Ang paniniwala sa La ilaha illallah na ang ibig sabihin ay walang Diyos kundi si Allah ay ang pangunahing saligan ng Islam, at ito ay may pinakadakilang kalagayan sa relihiyong Islam sapagkat ito ang una sa mga haligi ng Islam, ang pinakamataas na sangay sa mga sangay ng pananampalataya, at ang pagtanggap ni Allah sa mga gawa ng tao ay nakabatay sa pagpapahayag nito at sa pagkilos o paggawa ayon sa mga hinihiling nito. Tungkol naman sa totoong kahulugan nito na hindi dapat lumihis dito ang pag-unawa ay walang sinasamba sa totoo kundi si Allah lamang. Ang kahulugan nito ay hindi walang tagapaglikha kundi si Allah o walang may kakayahang lumalang kundi si Allah o walang umiiral kundi si Allah. Ang pahayag na ito ay may dalawang saligan. Una, ang pagkakaila. Ito ay napapaloob sa pagsabi natin ng La ilaha, walang Diyos, sapagkat ikinailait nito ang pagkadiyos sa lahat ng mga bagay. Pangalawa, ang pagkilala. Ito ay napapaloob sa pagsabi natin ng illallah, kundi si Allah, sapagkat kinilala nito na ang pagkadiyos ay ukol kay Allah lamang, wala siyang katambal. Sa makatwid, walang sasambahin kundi si Allah lamang, at hindi ipinahihintulot na magbaling ng anuman sa mga uri ng pagsamba sa iba bukod pa kay Allah. Kaya ang sino mang magsabi ng La ilaha illallah nang nalalaman niya ang kahulugan nito at kumikilos ayon sa hinihiling nito gaya ng pagtanggi sa shirk at pagkilala sa kaisahan ni Allah, kalakip ng matatag na paniniwala sa isinasaad nito at ng pagkilos ayon dito, siya talaga ang Muslim. Ang sino mang kumikilos ayon sa hiniling ng La ilaha illallah ngunit walang paniniwala rito, siya ay isang munafik. Ang sino mang kumikilos ng salungat sa nahilihiling nito o hinihiling nito, gaya ng paggawa ng shirk, siya ay isang musyrik na kafir, kahit paman sabihin niya ito sa pamamagitan ng bibig niya. Ang kapanginabangang dulot ng La ilaha illallah. Ang pahayag na ito ay may maraming mga kapakinabangan at mga bungang idinudulot. Ang mga sumusunod ang ilan sa mga ito. Una, na ito ay isang dahilang humahadlang upang manatili magpakailanman sa impyerno ang sino mang naniniwala sa tauhid na naging karapat-dapat na pumasok sa impyerno dahil sa mga nagawang masama. Nasasaad sa hadith sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ilalabas sa impyerno ang sino mang nagsabi ng La ilaha illallah habang sa kanyang puso ay may kasimbigat ng isang butil na barley na kabutihan. At ang sino mang nagsabi ng La ilaha illallah habang sa kanyang puso ay may kasimbigat ng isang butil na trigo ng kabutihan, at ilalabas din sa impyerno ang sino mang nagsabi ng La ilaha illallah habang sa kanyang puso ay may kasimbigat ng isang butil na alabok ng kabutihan. Alang-alang dito ay nilikha ang jin at ang tao. Sinabi ni Allah, at hindi ko nilikha ang jinni at ang tao kung hindi upang sambahin nila ako. Pangatlo, ito rin ang dahilan kaya isinugo ang mga sugo at ibinaba ang mga banal na aklat. Sinabi niya, at hindi kami nagsugo noong wala ka pa
ng isang sugo kung hindi namin isiniwalat dito na walang Diyos kundi ako. Kaya naman, sambahin ninyo ako. Pang-apat, ito ang susi ng pag-aanyaya ng mga sugo ni Allah. Silang lahat ay nag-aanyaya sa katuroang ito. Ang bawat isa sa kanila, ayon sa nasasaad sa Quran, ay nagsasabi sa mga taong pinagsuguan sa kanila, sambahin ninyo si Allah. Wala na kayong Diyos na iba pa sa Kanya. Ang mga dapat nating malaman tuwing sinasabi natin ang La ilaha illallah at kinikilala natin na walang Diyos maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga sumusunod. Unang kondisyon ay ang kaalaman. Ito ay ang kaalaman sa kahulugan nito batay sa pagkakaila na may iba pang totoong Diyos at pagkilala na tanging si Allah ang totoong Diyos at batay sa ang anumang gawaing hinihiling nito. Sa makatwid, kapag nalaman ng isang tao na si Allah ang kailangang sambahin lamang na ang pagsamba sa iba sa Kanya ay walang saysay at gumawa siya ayon sa hinihiling ng kaalamang iyon, siya ay talagang nakaalam sa kahulugan ng La ilaha illallah. Nagsabi si Allah, kaya pakaalamin mo na walang Diyos kundi si Allah. At sinabi naman ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang mamatay at nalalaman niya na walang Diyos kundi si Allah, papasok siya sa paraiso. Pangalawang kondisyon ay ang katiyakan. Ito ay nangangahulugang bibigkasin ang syahada, La ilaha illallah, ayon sa katiyakang ikinapapanatag ng puso, nang hindi pinapasukan ng anumang mga pag-aalinlangang ihinahasik ng mga demonyong jinni, tao at mga demonyong tao. Manapay sinasabi ito ng may ganap na katiyakan sa ipinapahiwatig nito. Nagsabi si Allah, ang mga sumasampalataya lamang ay ang mga naniniwala kay Allah sa Kanyang sugo at pagkatapos ay hindi sila nag-aalinlangan. Nagsabi naman ng sugo sallallahu alaihi wasallam, sumasaksi ako na walang Diyos kundi si Allah at ako ay sugo ni Allah. Walang makikipagtagpo kay Allah na isang taong hindi nagdududa sa dalawang pagsasaksing ito nang hindi siya papasok sa paraiso. Pangatlo ay ang pagtanggap. Nangangahulugan ito na tatanggapin ang lahat ng hinihiling ng paniniwala sa La ilaha illallah sa isip at sa salita. Kaya naman, paniniwalaan ang mga kapahayagan ni Allah at ang lahat ng nasasaad mula sa sugo sallallahu alaihi wasallam. Tatanggapin ang lahat ng ito at walang anumang tatanggihan sa mga ito. Nagsabi si Allah, sumampalataya ang sugo sa ibinaba sa Kanya mula sa Panginoon niya at gayon din ang mga mananampalataya. Bawat isa ay sumasampalataya kay Allah sa mga anghel niya, sa mga aklat niya, at sa mga sugo niya. Hindi kami nagtatanggi sa mga sugo, sabi nila. At sinabi pa nila, narinig namin at tumalima kami. Igawad mo po ang iyong kapatawaran, Panginoon namin, at sa iyo ang hantungan. Pumapasok sa larangan ng pagtanggi at kawalan ng pagtanggap ang sino mang tumututol o tumatanggi sa ilan sa mga patakaran o mga kaparusahan na itinakda ng Sharia o batas ng Islam, gaya ng mga tumututol sa parusang iginawad sa salang pagnanakaw o pangangalunya, o sa pag-aasawa ng higit sa isa, o sa paraan ng paghahati ng mana at iba pa. Nagsabi si Allah, hindi nararapat para sa lalaking mananampalataya ni sa babaeng mananampalataya kapag nagtakda si Allah at ang Kanyang sugo ng isang kautusan ay magkakaroon pa sila ng pagpipilian sa kanilang pagpapasya.
Pang-apat na kondisyon, ang pagpapaakay. Ito ay ang pagsuko at ang pagpapaakay sa pamamagitan ng pagpapaakay sa ipinahihiwatig ng La ilaha illallah. Marahil ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapaakay at ng pagtanggap ay na ang pagtanggap ay ang pagpapahayag ng pagtanggap sa kawastuhan ng kahulugan nito sa pamamagitan ng salita. Samantalang ang pagpapaakay naman ay ang pagsunod sa pamamagitan ng mga paggawa. Kapag nalaman ng isang tao ang kahulugan ng La ilaha illallah, naniwala rito ng may katiyakan at tinanggap ito, ngunit hindi naman siya nagpaakay, hindi nagpasakop, hindi sumuko at hindi niya ginawa ang hinihiling ng kanyang nalaman, tunay na iyon ay wala ring mabuting maidudulot sa kanya. Nagsabi si Allah, at magbalik loob kayo sa inyong Panginoon at sumuko kayo sa Kanya. At sinabi pa niya, kaya hindi nga sumpaman sa inyong Panginoon, hindi sila sumasampalataya hanggat hindi kanila ginagawang tagahatol sa anumang hidwaang namamagitan sa kanila. At pagkatapos ay hindi sila nakasusumpong sa mga sarili nila ng pagtutol sa anumang ihinusga mo at nagpapasakop sila ng tunay na pagpapasakop. Panglimang kondisyon ay ang katapatan. Ito ay ang katapatan kay Allah sa pamamagitan ng pagiging tapat sa pananampalataya o pananampalataya at tapat sa pinaniniwalaan. Nagsabi si Allah, o mga sumasampalataya, mangilag kayong magkasala kay Allah at maging kasama kayo sa mga tapat. Nagsabi naman ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang magsabi ng La ilaha illallah ng tapat mula sa kanyang puso, papasok siya sa paraiso. Sa makatuwid, kung binigkas man ng isang tao ang syahada sa pamamagitan ng kanyang dila, ngunit tinanggihan naman sa puso ang ipinahihiwatig nito, hindi makapagliligtas iyon sa kanya. Sa halip ay pumapasok lamang siya sa hanay ng mga munafik. Kabilang din sa sumasalungat sa katapatan ay ang pagpapasinungaling sa anumang inihatid ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na katuruan o ang pagpapasinungaling sa ilan sa inihatid niya, sapagkat si Allah ay nag-utos sa atin na tumalima at maniwala sa sugo sallallahu alaihi wasallam. At iniugnay pa nga niya iyon sa pagtalima sa kanya. Sinabi ng Allah, sabihin mo, tumalima kayo kay Allah at tumalima kayo sa sugo. Pang-anim, ang kawagasan. Ito ay ang pagdadalisay ng tao sa kanyang gawa o kilos sa pamamagitan ng matuwid na hangarin mula sa lahat ng bahid ng shirk. Iyon ay nangangahulugang mamumutawi sa kanya ang lahat ng mga salita at mga gawa upang wagas na iukol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hahangaring makamit ang pagkalugod niya nang walang bahid ng pagpapakitang tao o ng hangaring mapuri ng tao o ng layuning magtamo ng kapakinabangan o ng pansariling hangarin o ng pagnanasang hayag o lihim o ng udyok ng pagkilos, dala ng pag-ibig sa isang tao o pananaw sa buhay o prinsipyo o partidong sinusunod ng walang pagsasaalang-alang sa patnubay buhat kay Allah. Manapay kailangan siya sa kanyang gawain ay naghahangad na makamit ang ikalulugod ni Allah at kaligtasan sa kabilang buhay. Hindi ibaling ang puso sa kahit sino mang nilikha dahil sa pagnanais na makamit mula rito ng gantimpala o pagpapasalamat. Nagsabi si Allah, tunay ngang ukol kay Allah ang wagas na pagsamba. At sinabi pa niya, at walang iniutos sa kanila kundi sambahin nila si Allah habang wagas na iniuukol sa Kanya ang pagsamba.
Nasasaad naman sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim sa hadith na isinalaysay ni Uthman na ang sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, at tunay na si Allah ay nagkait nga sa impyerno ng sino mang nagpahayag ng la ilaha illallah na naghahangad sa pamamagitan yun ng ikinalulugod ni Allah. Pampito, ang pag-ibig. Ang tinutukoy dito ay ang pag-ibig sa dakilang pahayag na ito at sa ipinahihiwatig nito at sa hinihiling nito. Sa makatwid, iibigin si Allah at ang kanyang sugo, pangingibabawin ang pag-ibig sa kanilang dalawa higit sa lahat ng pag-ibig, at gagampanan ang mga kondisyong hinihingi ng pag-ibig na ito at ang mga hinihiling na gawain para rito. Iibigin si Allah ng may kalakip na pagpipitagan, pagkadakila, takot at pag-asa. Iibigin ang iniibig ni Allah na mga puok gaya ng Makkah, Madina at mga masjid sa kabuuan. Mga panahon gaya ng buwan ng Ramadan, unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah at iba pa. Mga persona na gaya ng mga propeta, mga sugo, mga anghel, mga matapat na tao, mga syahid o taong namatay na nakikipaglaban alang-alang lamang sa Islam. At mga matuwid na tao, mga gawaing panrelihiyon na gaya ng pagsasagawa ng sala, pagbibigay ng zaka, pag-aayuno at pagsasagawa ng hajj, o mga salita na gaya ng pagbigkas ng dhikr at pagbabasa ng Quran. Kabilang din sa pag-ibig na ibigin ang mga iniibig ng Allah ng higit sa mga iniibig ng sarili, mga pinakaasam-asam na ito at mga minimithi nito. Bahagi rin ng pag-ibig kay Allah na kasuklaman ang ginasusuklaman niya. Kasuklaman ang mga walang pananampalataya, ang kawalang pananampalataya, ang kaswailan o kaswailan at ang pagsuway. Nagsabi si Allah, o mga sumasampalataya, ang sino mang tatalikod sa inyo sa kanyang relihiyon, magdadala si Allah ng mga mapagkumbaba sa mga mananampalataya, mga mabagsik sa mga tumatangging sumasampalataya. Makikibaka sila sa landas ni Allah at hindi sila mangangamba sa paninisi ng mga naninisi. Ang kahulugan ng Muhammadur Rasulullah. Ang Muhammadur Rasulullah o si Muhammad ay sugo ni Allah ay ang pagkilala sa salita at isip na siya ay lingkod at sugo ni Allah sa lahat ng tao, at ang pagkilos at paggawa ayon sa hinihiling ng pagkilalang ito, gaya ng pagtalima sa kanya sa anumang ipinag-utos niya, paniniwala sa anumang sinabi niya, pag-iwas sa anumang ipinagbawal niya at sinaway, at na hindi sasambahin si Allah kung hindi ayon sa kanyang itinagubilin. Ang pagsaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah ay may dalawang haligi o batayan, lingkod ni Allah at sugo ni Allah. Ang dalawang ito ay humahadlang sa pagpapalabis at pagsasawalang bahala sa karapatan niya. Siya ang lingkod at ang sugo ni Allah at siya ang pinakaganap na nilikha dahil sa dalawang marangal na katangiang ito. Ang kahulugan ng lingkod dito ay ang mananambang alipin. Ibig sabihin, siya ay isang taong nilikha na nilikha mula sa kung saan nilikha ang mga tao, nangyayari sa kanya ang mga nangyayari sa kanila. Sinabi ni Allah, sabihin mo, ako ay tao lamang at tulad ninyo. Ang kahulugan naman ng sugo ay ang isinugo sa lahat ng tao, dala ang paanyaya sa pagsamba kay Allah bilang tagapaghatid ng nakalulugod na balita at tagapagbabala. Sa pagsaksi sa kanya sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng dalawang katangiang ito, lingkod at sugo, ay nahahadlangan ang pagpapalabis at pagwawalang bahala sa karapatan niya.
Kaya nga lamang mayroon maraming nag-aangking kabilang di umano sa mga tagasunod niya na nagpapalabis at nagpapasobra kaugnay sa kanyang karapatan hanggang sa inaangat siya mula sa antas ng pagiging mananamba sa antas ng pinag-uukulan ng pagsamba bukod pa kay Allah. At dyan nagtatapos ang ating palatuntunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.